Hello mga ka-Promdi! Welcome back po sa ating YouTube channel. And for today's video, ang pagkukwentuhan naman po natin ay tungkol dun sa kaso na i-file ng isang lalaki para mapalitan yung kanyang kasarian at yung kanyang pangalan. But before that, i-discuss natin yung pinagmulan nito o kaya yung kanyang legal basis ng kanyang petition. Alright? So, meron tayong batas na tinatawag na RA 10172. Ito yung naaprubahan noong 2012 ng August. And pinalawig nito yung authority o yung kapangyarihan ng civil registrar para mag-correct ng clerical or typographical error sa pangalan ng tao. And this time, with the amendment ng RA 10172, isinama dito yung pagpalit ng kasarian and pag-correct ng month at saka ng date sa birthday. Alright? So, ang RA 10172 ay nagbibigay ng kapangyarihan sa local civil registrar ng inyong city or municipality to correct yung mistake na nagawa sa pagsusulat or pag-type ng mga entries sa inyong birth certificate. So, ito yung mga pagkakamali sa kasarian, sa birth month or sa date ng birthday, o kaya yung pagkakamali sa pangalan, yung spelling, na makikita na ito yung mga clerical mistakes lang. Okay? So, sino ang dapat na mag-file dito? Any person of legal age na may personal interest sa correction ng errors na nabanggit, gaya ng yung may-ari ng birth certificate na yon, o kaya kung siya naman ay minor, ang kanyang parents, ang kanyang lolo't lola, grandparents, or ang kanyang mga ate at kuya, or ang kanyang guardian. Alright? So, pagdating naman sa correction na ito, pwede lang itong ma-file ng petitioner doon sa civil registry office kung saan nakarehistro yung kanyang birth certificate. Now, yung verified petition ay dapat na i-file sa city or municipality kung saan naka-record yung inyong birth certificate na gusto nyong ipa-amend or ipa-correct. Pagdating naman sa supporting documents ng petition, hingan kayo ng school records, school documents, medical records, baptismal certificate, clearance or certification mula sa National Bureau of Investigation or PNP. And pagdating sa petition for correction ng entries, dapat may publication, and sa correction of sex naman, dapat supported siya ng medical certification na na-issue ng isang accredited government physician na hindi nag-undergo itong si petitioner ng sex change or any sex transplant. Okay? Sino ba itong mga government accredited physician? Sila yung mga licensed medical doctors registered sa PRC and employed by public hospitals and public health clinics. So, yun. Libre ba ang pagpapakorek ng mga entries na to? Hindi po. I-charge kayo ng 3,000 pesos ng inyong civil registrar para sa correction ng entries, ng mga entries na to. Okay? However, kung indigent petitioner ka, pwede kang kumuha ng certification mula sa inyong city or municipal social welfare office para ma-exempt ka sa payment ng filing fee na 3,000 pesos.
So, lahat ng kung halimbawa nagkasabay-sabay yung correction of entry mo, iisang filing fee lang yung babayaran mo. Okay? Now, since meron na itong batas na ito from 2012, nag-take effect ito noong August, binigyan ng power yung etong ating municipal or city registrar. So, ibig bang sabihin, hindi ka na po pwedeng pumunta sa korte para makapag-file ng petition for correction. So, meron tayong case. Ito ay may GR number na 203371 na desisyon na nito last year, June 30, 2020. Okay. Petition for correction of entry ang i-file nitong si petitioner para mapalitan yung kanyang pangalan mula sa pangalan na Shirley, papalitan niya ng pangalan na Charlie. Ang kanyang kasarian from female, papalitan niya para maging male. Tapos, may clerical correction lang sa kanyang surname. Imbis na mauna yung E before yung I, nauna yung I before E. Okay. So, nag-file siya ng petition for correction of entry sa korte. Dumiretso siya sa regional trial court. Okay. So, pagdating kay trial court, ginrant niya yung petition for correction of birth certificate. And then, etong si Solicitor General naman ay nag-appear on behalf of the state. Why? Kasi petition for correction or cancellation ng birth certificate na registered as an official public document sa government agency. Usually, kapag nag-file ka ng petition for cancellation of that official public document, ito ay, ang magre-represent ng state ay si prosecutor or sa level ng Court of Appeal, si Solgen. So, nag-file siya ng cancellation kasi dalawa yung naka-register na birth certificate niya. Isang birth certificate sa isang municipality, and then yung isa niyang birth certificate ay naka-register sa city. So, pagdating kay trial court, ang pinapakansela niya yung naka-register doon sa municipality. Yun yung late registered birth certificate. And then, pinapakorek itong birth certificate na naka-register sa isang city. Alright. So, nag-apila si Solgen sa Court of Appeals. Ang sabi ay walang jurisdiction itong si trial court para utusan yung civil registrar ng isang municipality na wala sa kanyang jurisdiction. Para utusan na kanselahin yung pangalawang birth certificate ni petitioner. Kasi si petitioner may dalawang birth certificate. Yung isang birth certificate niya na mali-mali yung entry, yun yung una. Yung pangalawang birth certificate niya na tama yung entry, pero sa ibang lugar na irehistro, yun yung pinapakansela niya, and then pinapakorek niya ngayon yung unang birth certificate niya na may maling mga entries. Okay? So, ayun ang sabi sa Court of Appeals. So, pagdating sa Court of Appeals, ang sabi niya ay, hindi naman ito yung main case. Kung baga, yung pagpapakansela ng pangalawang birth certificate
sa kabilang municipality na wala sa jurisdiction ng regional trial court ay consequent ruling or ancillary to the petition. Consequence ito nung main action na correction of entry or incidental lamang ito doon sa main petition na correction of entry. Kaya po pwede pa rin na gawin. So umapila ngayon itong state pagdating sa Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, kasi kinwestiyon din yung jurisdiction ng regional trial court dahil etong si petitioner hindi muna pumunta kay civil registrar bago siya nag-file ng petition for correction of entry with cancellation ng second birth certificate. So, kini-question ngayon na walang cause of action si petitioner kasi hindi niya nagawa yung administrative remedy na nakapaloob sa Republic Act 9048 or amended by RA 10172, which is yung magpa-file ka muna ng petition for correction of entry kay civil registrar ng inyong city or municipality kung saan naka-record yung iyong birth certificate. Okay. So pagdating kay Supreme Court, ang sabi niya, hindi nawalan ng jurisdiction itong si trial court doon sa petition for correction of entry and cancellation of the second birth certificate. Bakit? Kasi meron kasing tinatawag na doctrine of exhaustion of administrative remedy. So, kailangan ma-exhaust mo muna or pumunta ka muna doon sa first level na administrative remedy bago ka pumunta sa korte or mag-seek ng legal intervention, which is hindi nagawa ng petitioner in this case. Now, sabi ng Supreme Court, hindi naman natanggal ang jurisdiction ng korte dahil dito sa RA 10172 na inamyandahan niya yung RA 9048. Hindi natanggal yung jurisdiction ng korte. Yun nga lang, kapag ka nag-file ka directly sa korte na hindi ka pa nagpupunta sa city or municipal civil registrar kung saan naka-record yung iyong birth certificate, pwedeng ma-dismiss yung iyong petition. Yun nga lang, kung hindi nakapag-submit ng motion to dismiss yung kabilang partido, pwedeng ma-waive yun. So, ibig sabihin, kapag ka na-waive, magpo-proceed yung judicial proceeding hanggang sa magkaroon ng desisyon ang kaso. So, ang sabi ng korte, failure to observe the doctrine of exhaustion of administrative remedies does not affect the jurisdiction of the court. So kahit na sinasabi or piniprescribe ng RA 10172 na kailangan sa level muna ng inyong local civil registrar ang pagpa-file ng petition for correction of entries, hindi ibig sabihin nun na hindi na kayo pwedeng pumunta sa korte to seek court intervention. However, yun nga, pwedeng ma-dismiss ang inyong petition for lack of cause of action. Pero kapag hindi naman ito na-invoke as a ground, ibig sabihin, waived yun, and then, etong si korte, pwedeng mag-proceed para sa hearing ng kaso. Alright, so that's it. See you in the next video and subscribe to my YouTube channel, Attorney Promly. Thank you for watching.